Posibleng dahil sa masamang panahon, kaya raw sumadsad ang isang Chinese fishing vessel sa bahagi ng Pag-asa Island. Pero ang mga residente, ikinababahala yan. Lalo't kamukha raw ng barko ang mga Chinese militia vessel na namataan sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Isang Chinese fishing vessel sa silangang bahagi ng Pag-asa Island ang namataan ng isang mangingisda sa Kalayaan, Palawan kahapon. Agad niya itong inireport sa mga otoridad. Ayon kay Kalayaan Councilor at Vice Mayor-elect Maurice Philip, sumadsad ang naturang vessel sa mababaw na bahagi ng dagat. Low tide daw nung nag-run doon yung vessel na yun. Tapos may humilang dalawa na Chinese fishing militia rin. Tapos ang ano nila ay patras yung hila nila nung nabahurang barko. Pasado alas 3 daw ng hapon nang makarating sa Western Naval Command ang ulat patungkol sa Chinese vessel. Dito na nag-deploy ng tauhan ng Philippine Coast Guard para suriin ito. Pero kwento ng mga residente, bandang alas 5:30 ng hapon nang kusang hilahin ng dalawa pang Chinese fishing vessels ang sumadsad na barko. Hindi sa Tandike ha, San Juan. So tumagal daw yun doon. Tapos naalis niya mga 5:30 na ng hapon. 5:30 na ng hapon. Tapos may mga naiwan pa nga doon na parang floating buoy or floating anchor. Hindi naman siguro market, siguro pinutol na lang. Ayon sa Navy, posibleng sumadsad ang barko malapit sa isla dahil sa masamang panahon. Ikinababahala yan ng mga residente dahil kamukha raw ng sumadsad na barko ang mga Chinese militia vessel o yung mga barkong karaniwang ginagamit sa panghaharang ng mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Naging normal na rin ang presensya ng ganitong Chinese vessel sa lugar dahil malapit lang ang Pag-asa Island sa Subi Reef na nagsisilbi namang garrison ng China. Gayunman, ayon sa Naval Western Command, walang dapat ikabahala sa nangyari. Hindi raw malabong nangangailangan ng tulong ang barko. Handa raw silang tumugon alinsunod sa International Convention for the Safety of Life at Sea o SOLAS. Sa AFP, we prioritize po yung safety ng ating mga kababayan or pati yung kahit anong po nationality. Basta nangangailangan po, especially dyan po sa maritime areas. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.